Mga ka-Republic, naging masakit sa maraming Gilas fans ang pagkatalo ng ating national team laban sa team ng New Zealand. Although pinahirapan ng Gilas ang Tall Blacks, wala raw moral victory sa larong ito, malungkot na sinabi ni Tim Cone. Inamin ng New Zealand coach, 80% of their game plan ay tungkol kay Justin Brownlee. Sinabi rin niyang kabisado na nila ang triangle ng Gilas. Sinabi rin ni Jude Flavel na nag-iba raw siguro ang resulta ng laban kung naglaro si Kai Sotto. Aniya, nagbibigay si Sotto ng ibang dynamic sa laro ng Gilas Pilipinas. Ngunit sabi naman ng mga Pinoy fans na dismayado sa di paglalaro ni Kai Sotto para sa ating national team, wag na raw tayong umasa sa 7'3" Pinoy big man. Di na raw nila ito nakikitaan ng pagiging makabayan. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, 2 araw na ang nakalipas pero marami pa rin ang nanghihinayang sa pagkatalo ng Gilas sa kamay ng New Zealand. Kahit mas matatangkad ang Tall Blacks, pinahirapan sila ng ating national team. Naging matibay na angkor ng depensa ng Gilas si AJ Edu. Naging limitado man ang kanyang puntos, naging crucial naman ang presensya niya sa ilalim. Siya ang dahilan kung bakit napigilan ng Gilas ang pananalasa ng Tall Blacks sa shaded area. May 5 points, 11 rebounds, 4 assists at 3 blocks si AJ Edu. Isa pang naging angkla ng depensa sa ilalim si Quentin Milloro Brown na nakipagpukpukan ng husto sa mga higante ng New Zealand. At hindi man naging sapat ang 7 points and 8 rebounds ni QMB para manalo ang Gilas, 1,000% mas maganda ito kaysa 0 contribution ng player na naglalaro naman sa ibang liga pero tumatangging maglaro para sa ating national team. Ito ang sentimiento ng marami sa hindi na naman paglalaro ni Kai Sotto para sa Gilas. Komento pa ng ibang fans, huwag na lang daw isali si Sotto sa mga susunod pang laro ng Gilas. Masyado raw nagpapa-importante dahil alam niya na kailangan siya ng ating national team. Nararamdaman po natin ang sentimientong ito ng ating mga kababayan. Inamin nga kasi ng New Zealand coach, posible raw nag-iba ang resulta ng laban kung naglaro si Kai Sotto. Nagdadala raw ng ibang dynamic sa laro ang 7'3" Pinoy big man. Ewan natin kung natutuwa ang mga handler ni Kai Sotto na natalo ang Gilas. Hindi naman kasi mga Pinoy ang humahawak sa kanyang karir. Si QMB, na noong unay ayaw ding payagan ng kanyang mga handlers, ay naglaro rin dahil sa interbensyon ng kanyang ama. Kaya komento rin itong isa pa nating follower, mas Pilipino pa ang half America na si QMB kaysa 7'3" na pure-blooded Pinoy. Hindi po natin masisisi ang ating mga kababayan. Anyway, isang winnable game talaga ang nakaraang laban ng Gilas kontra New Zealand. Nahirapan ng Tall Blacks at bahagya nang naitakas ang 3-point win laban sa ating national team. Pero diretsong sinabi ni Tim Cone, wala raw moral victory sa larong iyon. They came to win but did not do it, sabi pa ni CTC. Isa sa mga nalungkot sa pagkatalo ng Gilas ay ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. Na-let down daw niya ang kanyang mga kakampi. 4 na puntos lang ang naging kontribusyon ni JB sa isang larong inamin ng New Zealand coach. 80% of their game plan is to stop Brownlee at all cost. Alam daw nilang kay JB sasandal ang Gilas. Dagdag pa ni Jude Flavel, kabisado na nila ang triangle offense ni Tim Cone. Alam daw niya na lagi at laging babalik kay Brownlee ang bola, kaya ang kanilang naging taktika, i-deny si JB o kapag hawak na nito ang bola, dino-double team nila. Ganoon kataas ang respetong ibinigay ng New Zealand sa Gilas naturalized player. At nakita raw naman iyon ni Tim Cone, buong gabing hindi nilubayan ng depensa si Brownlee na dahilan bakit 4 na puntos lang ang kanyang naging kontribusyon. Bukas ay may laro ulit ang Gilas Pilipinas kontra naman sa mas malakas na kupunan ng Australia. Maaaring dito bumawi si Justin Brownlee matapos siyang maiposas ng Tall Blacks sa 4 na puntos. Ngunit sabi ko nga mas malakas na team ito. Ang Boomers ang kasalukuyang Zulu leader sa Group A sa kanilang 3-0 win-lose record. Pumapangalwa ang Gilas sa 2-1.
Ang laro bukas sa pagitan ng Gilas at Australia ay unang paghaharap ng dalawang kupunan dito sa Maynila mula na maganap ang basket brawl sa Philippine Arena noong July 2, 2018. Hawak noon ni Chot Reyes ang ating national team. Sariwa pa sa alaala nating lahat ang basket brawl na naging headline ng mga balitang pang-sports sa buong mundo. Mula sa bigay tudong siko ni Daniel Kickert kay R.R. Pugoy hanggang sa paglipad ng sipa ni Ton Maker at ang pagbato ng upuan kay Nathan Sobey. 9 na Gilas players at 4 na Boomers ang na-eject. Mahigit 18 million pesos ang multang ibinayad ng SBP. Namultahan din ng Australia pero mas maliit na halaga. 8 taon na ang nagdaan. Sabi nga, time heals all wounds. Ang pagbabalik ng Boomers sa Maynila ay simbolo na nag-move on na ang dalawang federasyon, ang Basketball Australia at ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Bukas ay hindi lang sportsmanship ang gustong ipakita ng Pilipinas. Gustong bumawi ng Gilas mula sa pagkatalo nila sa kamay ng New Zealand. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, dakilang Grab driver. Dapat daw wag nang isali. Sa iyo rin, Kabatang Channel, mas Pilipino pa raw ang half Pinoy na si QMB. Sa iyo rin, shout out Rodel Corpus. Wala kasi dahil sa pera. Sa iyo rin, shout out Kaagapay Marine TV. Shout out naman dyan, idol. Sabi niya, nasa Hong Kong yata ito. Nababasa ko ang mga comment nito. Sa iyo rin, Enrico de Guzman na nasa Belgium. Kababayan ko ito sa Bawan. Shout out sa iyo, idol. At sa iyo rin, Ma'am Cecilia Gibara, go, 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 Gilas, God bless us, sabi niya. At sa iyo rin, shout out Francis Palumayan. Shout out sa iyo, idol. Salamat at lagi kang nariyan. At sa iyo rin, Reinforce 6611. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.